Hello comics people, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Very special ang gabi ngayon kasi meron akong special couple guest. Ayan. Yung mag-asawang si Sir John Zamar at si Miss Sherry Baet Zamar. Welcome to the show. Again. Ayan. Again. Hello, comics people. After a long time. Mm-mm. Ayan. Magpadagdag tayo ng mga nanonood. Isa Indie Comics Podcast Facebook page, yung link. Ayan. So pag-usapan namin mamaya yung paparating na Comic-Con Indicate. Yan sa darating na Sabado. Sobrang lapit na. Ayan, pero i-share muna namin tong live ng link. Live link. While we're sharing the live link, gusto ko lang i-remind yung ating mga comics people na ang Indie Comics Podcast ay may YouTube. Doon namin nilalagay lahat ng mga previous episodes. Meron kaming Spotify, yan, iTunes, Google Podcasts. Yan. So, Sir John and Miss Sherry, pwede nyo bang i-introduce ulit sa mga comics people natin kung ano ba yung Comic-Con Indicate? Okay, so yung Comic-Con Indicate, kung sa mga hindi familiar with Comic-Con, dati kasi meron tayong tinatawag na Indie Tiangge sa mga Comic-Con. Ito ay parang isang slot or isang space sa Comic-Con kung saan yung mga baguhan pwedeng sumubok ng paggawa ng comics without ganun kalaking financial investment, kumbaga. Hindi ka kailangan magbayad outright ng table. No time na nagkaroon ng unang Indicate, 2012, 2013, mga ganun. Dumami na sobra yung mga gusto mag-try. So, nung time na yun, meron na rin Summer Comic-Con. So, dalawa yung event namin. Tapos, naisipan namin gumawa pa ng pangatlo. Tapos ito naman is parang puro na indies na gusto sumubok pa lang. Tapos with the same premise na meron kang selling slot without yung malaking upfront na bayarin. Malaki rin yung naitulong ng ibang indies natin that invested in their books. Kasi some of them parang nag-volunteer sila na hindi, kukuha kami talaga ng exhibitor table, hindi kami magtsatsyangge. So may part na blur na rin yung lines between those who are trying out yung first nila, 2012 yung una. And yung mga established na mga indies. Main difference dati ng Indicate was, it's usually pure creators, puro creators, konti lang yung retailers, konti lang, kung meron man, konti lang yung retailers, konti lang yung publishers, konti lang yung merchant. Wala nga merch dun eh. Then puro comics noong time na yun. So, yan. Continuing the tradition, every August, kasi first na Indicate ng 2012 was July 14. Nung mid-year, tinuloy lang namin. Ayan. Maganda nga yung format nung Indicate kasi talagang more on indie yung mga nandito. Ano yung mga pwede nating abangan? Yung dapat nilang abangan dito sa Comic-Con Indicate 2025 ngayong Sabado. Ano yung mga activities na meron? Gusto kong pwede kong basahin yung script ko, pero ayan. Sample. Actually, so ang nakakatuwa kasi naisipan namin i-guest si dalawang double A. Si RDA at si RDA. Si RD Arrollado ng Cosmic Cube. Comics Cube, sorry. And si RD Aquino. So, yung dalawang RD yung naisipan namin guest.
Tapos natuwa masyado si RD. So siya, most of our promotional materials ay gawa ni RD Aquino. Maraming salamat po, Sir RD. Yan. Ayun. Yan, salamat RD. Kung nanonood ka, yan, mag-drawing dyan. Kasi tinatapos daw niya yung mang-uulam para meron siyang ilabas na bago sa Indicate. Wow. Okay. Tapos, so aside from that, we have... Meron kami comics creation contest. So, ikaw, familiar ka dun sa comics creation contest, diba? So, meron kami, actually, 3 lang yung sumali. So, we'll be awarding them kasi yung winner sa event. Tapos, pero meron kaming on-the-spot cover creation contest. So, magbibigay kami ng title, tapos lahat ng mga attendees na gusto sumali on the spot, magsa-sign up lang, tapos magdo-drawing sila ng cover based on yung title na ibibigay namin for that day. So, para on sa the mga spot gusto comics sumali, cover. oo. So, yun nga yung maganda sa mga contests namin, like yung make the page, kasi it's a test sa kanila kung paano, based on a script, paano nila i-drawing yung script, di ba? Tapos yung character making contest or yung coloring contest. So ito, yung cover creation contest naman is para ma-test yung skills nila kapag binigyan sila ng title, paano nila gagawin yung cover. Yeah. So ito on the spot. So from 10:30 hanggang 2 o'clock siya. So for all those who are coming, sali po kayo. So paano nila gagawin? So on the spot siya? Meron naman kami sa activity area. So sa activity area, punta po sila doon, mag-sign up sila, bibigyan sila ng parang official comics creation, cover creation paper. Doon lang sila magda-drawing. Tapos until 2 o'clock. So mga umattend ng Comiceria before, nagawa na namin sa Comiceria to before. So yung last na Comiceria, doon namin siya unang ginawa. Pero syempre, ang pinaka-importanteng unique selling proposition ni Indicate is yung mga labas na comics ng mga sumasali sa aming creators. So, napapansin niyo naman may mga nagpo-post, yung mga ilan na nailabas na nila noong mga previous events, Summer Comic Con, Pick-Off, at iba pang mga art fairs at mga art markets. Ilalabas nila doon yung mga bago-bago or mas mga bagong releases din nilang mga comics. So like na-post namin recently sa page, like si Jan may bagong labas na Digmaan sa Linlahi. Sila Hans Di Matilis, may bago silang, at si Lizette Daluz, meron new release. Ayan. Si Julius, kahit di siya gumagawa ng ganyang mga format, meron din siyang bago. Oo, lagi naman may bago yun. Si Godheart, meron bago. Or lumabas na. Lumabas na yun. Okay. Si Patrick Rar. Yan, may bago si Patrick Rar, si David Sising. Yan, may mga bagong recently released na mga comics. At yung mga bagong sali rin, like si Miguel is one of our contestants din sa comic creation contest. Indie Tiangge rin siya. So, ayan. Tapos, you're from established creators then that continue to Soul Keeper, parang first publishing foray ng ating kaibigang si Library Angelo. Oo nga, congrats. Si Jello, may comics na ngayon. Gawa ni Sir, ano ba yan? Manny Abileda. Yeah. So yun, I hope drop by kayo, check nyo out yung mga comics ng ating mga creators. Speaking of comics, meron kaming special feature, yung mga Puso Wrestlers na ginawan ng comics ni Chuck Llanto na under Pulsar Press. So, ayun po. May magre-wrestling din ba doon? May magpupuso din ba doon?
Walang wrestling ring dun sa Bayanihan. Sana walang magkamon. Kahit matagal na nilang nire-request sa amin dati pa. Actually, matagal na kaming nire-request na pwede ba kami maglagay ng ring or something, pero interview lang, question and answer, photo op, para makilala rin naman natin yung mga characters na kung anong ginagawa nila, ayan, yung activities nila. So, ayan. So, we will feature. Baka pwedeng kahit yung parang entrance nila kapag may fight. Di ba? Doon sa stage, may entrance sila. Why not? Walang wrestling pero may entrance, di ba? Yeah. Yan o, puso. Yan yung, naalala ko tuloy yung yung gawa ni JP, yung puso negro. Si JP. Iba yun. Ay, iba yun. Good manners through bad Teaching conduct. good manners, good manners through bad conduct. Meron din ito, EGS Art Studio. Ayan, ano rin yan, isang masugid na sumusuporta sa Indicate, in-sponsor nila yung event. Mga sketch card artist to, mga to. Yeah. So, along with EGS, sponsor din po namin yung Comic Odyssey. Siyempre, si Comic Odyssey, since the beginning naman si Comic Odyssey. 2005. And yung aming food sponsors na si Minute Bird. Xie, yun nata yung tamang pronunciation nun. Xie at saka yung Minute Burger. Minute Burger, yeah. Xie. Yeah. Tapos, also, UP Grill, of course. Maraming salamat sa UP Grill, ang aming school organization. Mga volunteers yan palagi, lagi nung kapag may event. Ayun. Tapos, may activity area kami. So, we have yung coloring activity sheets para sa mga kids. So, hopefully, may photo booth. And yun yung aming mga special stuff. Meron kaming pamimigay sa first few attendees bilang thank you. If you can see that. Wow. It's a postcard. Yeah, artwork by Ariela Tienza. Yung logo work is by Nels Yumo. Logo by Nels Yumo. Yeah. So, first few attendees will receive this postcard. Papirma nyo sa kanila. Papirma ninyo kay Ariel and sa lahat ng members yan, lahat ng members ng Comic-Con. Very yan, magiging collector's item na yan in the future, so dapat. Yeah. Bihira na mag-drawing si Ariel ngayon, kaya limited edition. Comic-Con President. Ayan. So Comic-Con Indicate. Ayan, yun lang yung very small event lang naman talaga yung Indicate compared to the summer and sa Grande. So, we hope that a lot of people will come. Sana hindi na umuulan sa Sabado. Yeah. Madalas sama niyo kami sa prayers. Madalas yung kapag Indicate minsan umuulan nga. Napansin ko yung nakaraan. Madalas nga inuulan na kami. Well, August naman kapanahonan talaga. Yeah. May nakita ko dito, Comics Calye, si Paring Freely. Yan. Sabi ko na nga ba, I was with you. Saka si Aaron Felizmenio. At saka si Aaron Felizmenio. Tapos when I checked yung history namin, turns out na yung pinakaunang Comics Calye na sa isang Indicate namin, kasama din si Freely at saka si Aaron. So parang comeback nila sa along with them, kasama pa ata nila si Ed Tadeo at saka si I forgot the other, si Ilog ata, yung isa. Usually kasi yung Comics Calye namin is parang part siya nung Grande tsaka nung Summer. Na ang ini-spotlight namin is mga illustrators natin na gumagawa sa labas ng Pilipinas.
Pero local based. Yung gumagawa ng comics or independent artist din dito. So like si Freely, nag-originate siya talaga, nag-indie siya. Pero ngayon gumagawa na siya ng mga covers, alternative covers for mga foreign publishers. Nagsa-sketch cards din siya. Si Aaron Pulismeño, ano na siya ngayon, si Mr. Vampirella, di ba? Gumawa na siya ng Vampirella. Long overdue na nga yan si Aaron, napakahusay. Tapos, yun nga, nag-start sila na local. Gumagawa ng indies nila at para sa mga local publications. Well, unlike ng yung iba nating comics kalye na talagang US-based na talaga yung work nila. Like sila Stephen, sila Linio, so sila talagang, although si Stephen nag-local yun, nag-funny comics siya before. Pero most ng guests natin sa comics kalye is mga US, abroad na yung mga works nila. Si Sir Harvey Tulibaw, nag-funny comics din. Thomas and Ay. Oo. Pero hindi ko naabutan yung gawa ni Sir Harvey. Yung kay Sir Stephen lang talaga yung sobrang familiar ako kasi naabutan ko yung run niya sa Thomas and Colas. Sobrang nauusi nga ako dun sa sa mata nila kasi yung isang malaki, yung isang maliit. Sabi ko, wala naman akong OCD pero cringe. kasi ginagamit lang yun ni Sir Oliver Page kapag comedy, yung parang reaction shot na ganon. So malaki yung isa, maliit yung isa. Si Sir Stephen, ginagamit niya sa lahat ng pages. Parang ata niya, yun yung kanyang naging style sa pag-drawing noon Pang tatak ka Stephen Segovia na yun. Sabi ni RH Kilantang, hi guys. Hello. Consistency RH laging nag-hi guys lang, wala nang ibang comment. hi RH din. Yan, balik punta ka na dito. Sabi ni Arcan Knight, magandang gabi po. Gandang gabi din. Ayan, so ang entrance natin ay 150 pesos lang. Kung kayo ay may kapansanan o kayo ay matatanda na, may discount po kayo. Yeah, so PWD, seniors and students hanggang senior high school. So students na senior high and below ay may discount. Na 100 pesos lang, must present an ID na proof na PWD, senior or student. Tapos, kung PWD siya pero senior high din at senior citizen din. Hindi stackable yun. Hindi, one only. Just one only. One only. Pero yung mga kids na yung below the table height, so kung yung table ng entrance mas maliit yung bata dun sa height ng table, free na yun. At saka if you are wearing any Comic-Con shirt, yan, sa 100 pesos lang yung entrance. So kung wala pa kayong mga special ID, pero naka-attend na kayo before ng Comic-Con, nakabili na kayo ng mga event shirts namin. At kasya pa sa inyo. Suot nyo lang. Kasi si Aaron sabi niya hindi na daw kasya sa kanya. Oo nga. Sila Juan saka si Aaron medyo tumaba na So, ayun. Kailangan pagkasya ulit. Yeah. Yan. Okay. So, maliban sa focus sa indie, yung mga nasa Indicate, paano siya naiiba sa mga ibang Comic-Con or ibang mga events? Ganun niya, it's smaller. Hindi siya kasi... Oo. Kung you're expecting 2 halls, hindi kami 2 halls today. Balik kami sa isang hall. Hall A lang. Hall A lang. Tapos, I guess ayun lang naman talaga differentiate mo sa kanila. It's more focused on indie creators. Yeah. Maganda to para sa mga
yung mga gustong they want to try out kasi walang ano 'di ba parang percentage lang yung kailangan ng Yes. sales. Ano yan, through the years, nag-iba na rin yung mechanics namin ng ganyan. So there's a choice between being an actual exhibitor and being an indie Changge slot taker. So, depende na rin sa inyo if what you want to do during the registration. Yan. Pwede nyo ba kaming kwentuhan, John and Sherry, Sir John and Ma'am Sherry, ng mga anecdotes nyo sa mga previous Indicate? Ano yung mga unforgettable experience na pwede nyong i-share sa amin? Nag-guest yung Guapings ng comics. Oo nga. So, technically, nag-guest na rin si ikaw at si RD. Nag-guest din actually si Mel na siya. Tsaka nag-guest ka rin na solo lang. So, ilang beses ka na. So, ikaw talaga yung suki ng Comic-Con. Nakita ko nga recently yung article ng yung isang children's magazine yata, tapos na-feature yung Comic-Con doon, nandun yung pinaka first Comic-Con ko 2006. Wow, awesome. Natutuwa kami pag nakakarinig kami ng mga creators na umedit big, tapos kukwento nila kung saan sila nag-start, tapos sabihin nila sa Indicate, yan. Sa Comic-Con. Or sa Comic-Con. Pero Indicate branding, parang a lot of them, parang naging misconception din natin na if you are starting out, Indicate ka mag-start. Kasi maraming mga mas established na indie creators lagi nagsasabi sa mga mas magta-try pa lang na try nyo mag-Indicate. Pero pwede naman kayo mag-start with at any point. Mas maganda lang sa Indicate kasi less yung competition, less yung competition nyo with the bigger publishers, less yung competition nyo with the bigger illustrators, gano'n. Ito yung sinasabi ko. Nanalo pala si JP Quizon, Bathala. Oo nga. Nalala nyo pa yan? What? Ngayon nasa SDCC na yan. 2006 Comic-Con contest winners. Comic strip making contest on the spot. Ay, si Mimi pa yan. Mimi. Mel Christopher Kasipit. Gosh. Complete name. Ito, Paula Reyes, hindi ko siya kilala. Asan kaya siya? Shout out. Ito yung mga unang nanalo sa Comic-Con 2006. Sa Limposa, Merida. Si Yatoy. Oh my gosh. Editorial cartoon contest. Yes. Go Yatoy. Pwede rin yun, no? Mag-editorial cartoon ulit. No? Pang mga classic, pang high school, college, no? So ito yung mga nanalo noon. Ngayon mga big time na din yung iba. Ano to? Anong magazine yan? Ano ba to? Tingnan ko. DC Kids number 32. DC Kids. Okay. Psycho. That's cool. Yatoy Carreta, so mga familiar names. Yeah. Ito yung mga nanalo sa Comic-Con Award. Ayan, Pugad Baboy, Best Comic Strip Compilation. Best Fantastic. Comic Series. Comics Legend Award, Alex Nino. Indie Impact, Kubori Kikiam. Ilang beses nanalo yung Kubori Kikiam. Comics Character. Comics Character. Comics Aid. Philippine Comics Art Museum. Ayan yung Comicero Museum ngayon. Ito pala yung may yan yung online pa siya, right? Online pa. Hindi pa siya binabrand dating Comicero. Pero nung yun nga, few years ago na gawa na yung museum. So, Best Weekly, Kubori. Yeah. Konti pa lang natin, no? That's 2006 pa kasi. Oo. Naalala ko yan sa UP, UP bahay ng alumni pa talaga. Fresh grad ako niyan 2006.
2006. Pero yung Grabe, Indicate, tagal na. never naman siyang hindi niya na naabutan si Bahay ng alumni. Sa bayanihan Sa na bayanihan na siya to begin with. Mm-mm. Ayan. Wala na ba kayong ibang pwedeng i-share na anecdote sa mga previews sa Indicate or Comic-Con Wala, na hindi nyo nabiblank ko. makakalimutan? Well, it's a bit sad lang na we tried opening yung Indie Changi ulit. Oo. We tried offering yung Indie Changi like nung summer, ganyan. Kaya lang, only a few people are joining the Changi. Parang 3 lang o 2 lang. Less than 10. So, dati kasi kapag nag-open kami ng Indie Changi, as in at least 20 people are joining. Mga bago, tapos, kaya lang, I don't know kung, I guess, mas konti lang talaga yung gumagawa ng comics ngayon. And they're leaning more to yung art stuff. So, can't be blamed naman kung ganun talaga yung direction ng mga tao. So, marami na rin kasi talagang event. There are still a few people na sumasali. Kaya natin ginagawa itong live stream para mas malaman ng ibang mga comics people natin na may mga event din na centered sa indie comics na pwede nilang salihan. So maybe next year pwede silang sumali. Ito pala yung poster, the Comic-Con Independent Comics Market. Sir RD. At may jam, ayan. Ano yan yung tradition ng Comic-Con? Yung art jam ng mga character jam ng mga exhibitors. Lahat ng mga exhibitors na kasama, we invite them to give yung characters nila para masama sa poster. So, ayan yung mga nagpasa sa amin ng characters nila. Ngayon, magpiprint din ba kayo o online muna itong poster? Kasi yung nakaraang mga Comic-Con, nagpiprint kayo. Inaabangan ko nga yun kapag bibili ka ng ticket, may free poster, may diaryo, we'll be selling some posters. We'll be selling posters. Selling na, hindi na siya free. May print out. We have limited number of posters. Dati kasi may sponsors kami dyan sa printing ng mga stuff. Posters. So, kayang-kaya namin mamigay ng posters. Yung pala yun. Kasi noon talaga inaabangan ko yung yung mga poster na nakatago yun sa collection ko. Yung iba nasa Pangasinan. Hindi na nga rin kami nakakagawa ng catalogs or kahit yung tabloid, hindi na rin kami nakakagawa. Dahil din sa time constraint. And hindi rin ganun ka budget also. Hindi na rin kami ganun ka fluid with yung budget na. Baka kailangan nating i-contact si Sir Budgetan. Sasabihin niya, budgetan niyang poster na yan. I am the gift. Oy, sa indie rin nagsimula si siyempre 2005 kasing tanda namin yung indie ng 13. Hindi namin kasing tanda Sir Budget. Disclaimer. Ito na yun. Pero yan, 20 years na yung Comic-Con sa October 25. So, sayang hindi umabot. May special project na in-announce ni Ray. May chance sana na umabot for Indicate So, pwede na sana siyang ma-preview. Kasi nga, nag-uulan. So, maraming mga na-delay yung production. Maraming nangyari sa production na na-delay. Pero, so definitely, it will be ready for October. Ayan, abangan natin yung 20th anniversary. Congratulations sa Comic-Con Inc. Yan, party ako ng celebration kasi
sa Comic Con din ako nagsimula eh. Yung nga sabi ko nga Oo. sa 2006 ang Ito nga namin, pinakauna ikaw kong ang suki ng Comic Con. Ito, alam ko nga, Well, dati may galit sa'yo, ikaw lang lagi nananalo. Oh. Hindi. Si Chapel? Hindi Hindi na kami nun. Bakit daw ikaw lagi nananalo? Ikaw lagi sumasali. Actually, sumali lang naman ako sa Comic Con Comics Creation 2 years lang, 2008 and 9. Tapos after nun... Pero panalo ka pareho nun, di ba? Oo, panalo. Oo, kasi kukunti lang sumasali din eh. Kaya... Konti lang. Oo. Kaya nga ngayon, sali din kayo. Konti lang ulit sumasali. Nanalo ako doon ng Enchanted Kingdom na ticket. Wow. Namimigay pa kayo ng Enchanted Kingdom nun eh. Hmm. Rights. Mga panahon nun, parang iniisip nila na binibigyan kami ng mga ticket kung saan-saan. Quantum meron pa rin hanggang ngayon, consistent. Ay, syempre. Yeah, of course. Thank you very much. Quantum Amusement. Kaya, celebrating 30 years. Diba? Ay, may comics pa, comment pala dito. Sabi ni KJ Mandawi, pabili po ng comics mga lods. Sa sa Sabado pa. Walang live selling walang mangyayaring live selling dito. Pamain. May Library Angelo. Doon. Library Angelo. Oo. Dapat hindi ako magkamali kung mawalan kami ng exhibitor. Oo nga. Loyal exhibitor. Shout out natin yan si Jello ng Libreria Angelo. Sobrang malaking bagay yung yung ginagawa ng nila Jello na nakakarating sa iba-ibang events yung mga comics dahil sa consignment. Sabi ni KJ, pamain po ng 20th Comic Con book. Sa ano pa? Sa October pa yun. October pa. Ayun. Excited much. Well, kami rin. Actually, hindi ko pa nga nakikita. At least meron ng isa. May sale na tayong isa, si KJ. Ayan. Hindi siya Salamat KJ. po. Napaka-game niya. Hindi siya KJ. Thank you very much, sir. Yan. Ayan, si KJ, ano na yan eh. Isa sa mga sumusunod sa yapak mo eh. Sumasali sa contest. Yeah. Okay yun. Mamaya magpa-podcast na yan. Good evening, ma'am. We'll see you sa Saturday. Yan, see you sa Saturday. Ayun. So, i-promote na lang natin ulit yung event kasi magpapalit na ako ng diaper. Ayun. So, sa August 2, Saturday, Bayanihan Center sa may Unilab Compound, sa may Pioneer, Pasig City. 10 a.m. hanggang 8 p.m. Yung Indicate, sa Comic Con Grand Independent Comics Market. So, tickets po, 150 pesos only. May special rates po for PWD, senior. Meet and greet yung ating mga guests natin, si RD Arolado at si RD Aquino. Pa-drawing kayo kina Sir Freely Abrigo and si Aaron Felizmenio. And also, Puso Wrestlers, nandun po to promote their comics. And promote their events din. And of course, bili kayo ng comics ng ating mga comic creators. Sabi ni KJ, sasali daw siya ulit sa Suki yan. So maraming salamat po ulit sa aming sponsors, Comic Odyssey, ETS Art Studio, Tia, Minute Burger, UP Grill. And of course, thank you sa Indie Comics Podcast for featuring us. Siyempre. Ayan. Kung naghahanap kayo ng kung gusto niyo makita yung kung anong pwedeng i-offer ng mga Filipino comics creators na independent, punta kayo sa Indicate. Marami kayong makikitang comics diyan. Mga independent at mga medyo mas mga mainstream kasi may mga mainstream din doon eh. Pero mas mga mainstream din naman. Parang common misconception na puro indie lang. Tapos hindi naman against the grain din yung content ng ibang mga indie. Hindi sila kasi sila yung nag-publish lang ng sarili nila mga works. Pero yung content na ginagawa nila is mainstream din. Kasi natatakot yung iba na pag sinabing indie, medyo underground, tapos dark, alternative.
Hindi Saka pambata. Saka baka isipin nyo yung Indicate, ano siya, maraming stickers kasi dikit. Hindi, Wala. comics Sounds talaga. like, Sounds May like, konting stickers. May konting pero stickers. at least based on yung comics. Pero na mga, may puro comics yan. So, for updates po and announcements at kung gusto niyo pa ng information about Indicate, follow po yung aming Facebook page, Comic Con Indicate. Meron din po kami sa Twitter, sa Instagram. Comic Con Gram. Ayan po. So, yun po. Follow po sa social media po. Yan. Sabi ni KJ, yung Indicate dog po yan, Indicate Parang may ano yan. Parang sumusunod talaga sa yapak mo. Nakikita ko na. Gagawa to ng podcast. Indie KJ podcast na to. Dapat i-guest. Guest na yan. Ayun. Usap kayo, Sir KJ, Baka yung mga nanonood, may tanong sila. Kung mayroon kayong tanong, ayan, tanong nyo lang. Mahaba pa to. Sasagutin namin. Magpapalit na lang sila ng diaper. Magpapalit na ako eh. Pero sobrang thank you so much, Sir John and Sherry, sa pagpapaunlak sa Indie Comics Podcast. Kasi yan, sobrang dapat mas nakikilala ulit itong Comic-Con, saka yung Indicate, Summer Comic-Con, para mas marapang pumunta. Ayan. So, in behalf of the comics community, and thank you very much sa inyo sa ginagawa nyong advocacy na i-promote yung comics na ginawa ng mga indie comics people natin at yung mga comics people na naglalabas din for international audience. Ayan. Thank you, man. Thank you. Yun lang naman for today. Please like and subscribe sa Indie Comics Podcast. Follow nyo yung Comic-Con Inc. Yan. So, meron silang Facebook page and Instagram. Meron din ba kayong Twitter? Meron din yata, no? Comic-Con tweets. Dati meron. I think it's... kung buhay pa yun. Yeah, I think Comic-Con tweets, if ever. X, tsaka X na yun. Ayan. Check nyo lang. Twitter. Comic-Con tweets. Ayan. Pero ang pinaka-active kayo sa Facebook. Facebook. Kasi matatanda na kami sa Facebook. We're Facebook people, yeah. Kaya nga. Actually, so, TikTok na ngayon yung gusto nyo ng mga update, check nyo yung DeviantArt. Hindi na update nyo yung DeviantArt. Pero nag-exist na yung DeviantArt. Buhayin nga natin. Doon kami maglalagay ng mga exclusive announcements. Back to your roots. Back to your roots. Ayan. See you on Saturday po. Ayan. Kita-kits mga comics people. Thank you very much. And goodbye. Bye-bye. Bye-bye. See you sa Sabado.